Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pues kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Point of order, Mr. President. I have the floor, Mr. President. Paliwanag ni Senator Joel, lagi raw siyang natatanong sa floor at nag-procedural question lang si Senadora Amy. Dadagan, Balita News Update. Alright, welcome back. Nagbabalik ho tayo mga kabaitaan. Magandang buhay ho sa ating lahat. Tuloy-tuloy ho tayo sa panonood at pagsuporta ho dito sa ating munting bahay. Kailangan po nakabukas yung notification natin dyan. At of course, mag-subscribe na rin. And then, paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaction, opinion. So, ison ang video inyong mapapanood mga kabalitaan. Sa ating pagbabalik ko ay pag-uusapan ho natin yung kumakalat sa social media na di umano'y sinusulsulan ni Senador Villanueva itong si Amy Marcos habang nagsasalita ho itong si Hontivirus mga kawitaan na tumawag naman ng point of order si Senador Amy Marcos mga kabalitaan. Titignan ho natin kung ito ba ay sabihin natin na intention ba na ipapalabas ng Bilyonaryo News dahil nakikita ho natin yung video na narinig ho natin na sinabihan ni Senador Villanueva si Marcos na point of order. Sabihin mo point of order mga kabalitaan. Pero bago pa po ang lahat mga kabalitaan, ulitin ko po, buksan nyo po ang notification bell ng bahay natin para agad nyong mapapanood yung mga bagong ina-upload natin na mga video. Okay. Ngayon ho, ating uunahin muna itong balita ho na kung saan po na umano'y pagiging sunod-sunuran ng ilang kongresista kay Speaker Romualdez ay kanilang itinanggi. Dahil sinabihan ho sila ni SP Cheese Escudero na kung sila ay sunod-sunuran ni Tamba, ibahin nila po ang Senado at wag ho nilang diktahan si Cheese Escudero sa kanilang gustong mangyari sa impeachment mga kabalitaan. Ito, panoorin ho natin ang balitang ito. Pumalag ang ilang kongresista sa patutsada ni Senate President Francis Escudero sa mga miyembro ng Kamara de Representantes. Ayon sa Senate President, trabaho umano ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi ganito ang trabaho ng Senado. Ginawa ni SP Escudero ang pahayag sa gitna ng mga isyu ng antala sa impeachment proceedings. Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pues kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Hindi po ang makabayan ang sunod-sunuran sa Speaker of the House. Huwag i-divert sa iba-iba pang mga issues, kundi sagutin. Itong babaeng itong mga kabaitaan, nung matatandaan ho natin yung budget deliberation ho, ay kumbaga yung budget ho ng VP, nakaupo ho siya doon sa harap yata ni Sara. Nagtatago ho siya sa gilid ni Franz Castro. Kasi nga, nung time na yon ay talagang hindi pa ho ito marunong magsalita. Nung nakapagsalita na ho siya sa ating pangalawang pangulo na binatikos niya, ay ngayon po talagang basang-basa na ho yung bibig nito mga kabalitaan. Pero tingnan niyo po, itong ganitong klaseng mga representante ho ng New People's Army, dapat ho talaga hindi ito bigyan ng puwang dyan sa or pwesto na mauupuan dyan sa House of Retaliation. Ito, patunay lamang na hindi na ho nagustuhan ng taong bayan yung kanilang performance dahil halata naman ho, klaro naman ho talaga na yung kanilang pinaglilingkuran ay hindi ho yung taong bayan, hindi ho ang mamamayang Pilipino, kundi yung kanilang kaalyadong armadong kusog, ika nga sa mga Bisaya. So ngayon, wala na ho sila dyan sa House of Retaliation. Pero itong pagmumukha nitong babaeng tong mga kabalitaan, napakahudas rin ito. At napakakapal talaga yung mukha. Mas makapal pang mukha ho nito kay Hontivirus. Si Hontivirus, makapal yung mukha pero may pisngi. Ito mga kabalitaan, makapal ng mukha, mukha pang puwet mga kabalitaan. Buisit na buisit tayo dito eh. Akala mo kung sinong abogadang marunong, akala mo kung may alam sa batas. Sumasakay lang naman to sa mga matatalino at may alam sa batas na kasama niya mga kabalitaan.
Diba nung nagtanong ho siya kay Tatay Digong Duterte, sinupalpal, ininsulto mga kabalitaan? Parang nangihingi pa ng tulong humihingi ng rest back sa kanyang mga kasamahan at patawa-tawa na yung parang tawa na hilaw ha? Ika nga, kasi napahiya ho siya kay Tatay Digong Duterte. So ngayon po mga kabalitaan, dakdak na naman ho ng dakdak na wala na naman ho itong kapangyarihan ngayon dahil wala na nga sa Kongreso. Ang sa kanila lang ay makapaghiganti ho at kanilang layunin ay talagang magiging masaya ho sila na magkawatak-watak yung ating bayan sa kanilang interes or pansariling interes na kung saan gusto nilang sipain papalabas sa pwesto si Inday Sara Duterte. Tingnan mo, napakapal ng mukha nito mga kabalitaan. Na lang, kailan ba impeachment trial? Bakit hindi sinisimulan? Sir, dinidiktahan po ba kayo ni Speaker? Never po. Ako sa party ko, bihirang-bihira kami Malamang, hindi nyo talaga aaminin yan. Anyari kay Duke Frasco. Ba't tumiwalag na ho siya dyan sa inyo? Ba't kinontra na kayo ni Duke Frasco? Ano bang pinaghuhugutan niya? Saan ba siya umuhugot o kumukuha ng lakas na loob na kayo ay binabangga niya na? Malamang kayo, malapit kayo sa luwag, ika nga, malapit kayo sa lutuan, hindi nyo talaga ilalaglag si Tamba. Kahit alam nyo na, yung ginawa ni Tamba dyan sa House of Retaliation, pagkakawatak-watak ho sa ating bansa, ay talagang kakampihan nyo pa rin yan kasi nandyan yung pinakamahalagang bagay sa inyo. Yung kumikinang na puting sobre na kung saan kayo lamang ang nakikinabang. Hindi nyo pinapahalagahan yung desisyon ng taong bayan, yung inyong konstituente, yung inyong mga kadistrito. Di po ba mga kabalitaan? Siyempre, sino ba namang magnanakaw na ilalaglag yung kapwa niya magnanakaw? Siyempre, magkakalaglagan na ho. Not unless, kung talagang matibay ho yung kanilang samahan sa kabila, yung tumiwalag ay talagang magkakaroon ng laglagan dyan. Sa ngayon, hindi pa ho nila aaminin yan. Dahil nga po, nasa kanila pa yung pabor mga kabaitaan. Pero si Tiangco, nako, tandaan nyo po, yung naging pahayag niya, laban ho sa inyo dyan. Hindi ba ngayon yan magiging hot topic? Babalik at babalik ho yan sa inyo bukas makalawa mga kabaitaan. At hindi na ho natin ito tatapusin dito dahil alam naman ho natin na kakampihan ho nila itong si Tamba dyan. Basta sinabihan na ho sila ni Escudero na wag nyo kaming parihasin dyan sa mayabang kapulungan na kayo ay sunod-sunuran lamang kay Tamba. Hindi nyo kami kayang diktahan dahil meron ho kaming sinusunod ditong rules para maging maganda yung takbo ng impeachment kung sakaling matuloy na ho ito mga kabalitaan. Ngayon, dito ho sa usaping pag-remando ng articles of impeachment, dapat sundin ng Kamara ang utos ng Senado. Dahil medyo nakita natin na may katigasan talaga to ang tiyan ni Tamba mga kabalitaan. Lumulobo na, busog na mga kabalitaan sa pera. Sa pera ni Juan de la Cruz. Kaya dapat sundan nyo na o sundin nyo o ano ang gustong mangyari or gagawin, ipapagawa sa inyo ng Senado. Isa pa sa mga framers ng 1987 Constitution, si Attorney Rene Sarmiento. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Sarmiento. Good evening, Corina. Good evening po sa ating televiewers and listeners. Opo, kung inyo pong nasundan ay hati ang opinyon ni Attorney Monsod at retired Justice Ascuna tungkol po dito sa pag-remand sa articles of impeachment back to the lower house. Iniisip ko po, kayo po ba may ibang opinyon? Ako po ay may gitnang opinyon na Corina sa dalawang nagpapanggaan opinyon, dalawang kaibigan ko, si Commissioner Monsod and Commissioner Ascuna. Kung ako tatanungin niyo, Corina, ito ba ay pwedeng ibalik sa Kongreso, sa House of Representatives? Sa ngayon po, may jurisdiction po, Corina, ay ang ating Senate. Yan po ang itinakda ng ating saligang batas. Since it has the sole power to try and decide, para sa akin po, pwede pong the situation is permissible to remand. Now, let me explain, Carmina. Corina, we have the constitutional perspective and the historical perspective. Ang pinanggalingan po ng ating rules on impeachment ay ang US 1787 Constitution. At sila po ay may dalawang libro na kung saan ang nilalaman ay mga rules on impeachment. The Senate Manual and the Procedures and Guidelines on Impeachment Trials. Ano pong sinasabi po sa dalawang batayan na ito? Una-una, pwede po ang to adopt unique procedures. Pangalawa po, they can act on incidental motions. Pangatlo po, kung babalikan po natin kasaysayan ng ating Senado sa Estados Unidos, sa paglilitis kay Clinton at kay Obama, kay Trump, kay Clinton, a motion to dismiss was filed, though it was outvoted. Sa kaso ni Trump, at the beginning of the trial, a motion to dismiss was introduced. Again, this was outvoted.
In other words, they can act on unique procedures and incidental motions. Kaya para sa akin po, para po ito po ay tuloy-tuloy na at hindi mahinto, hindi umabot sa Korte Suprema, the House of Representatives should act on the two issues raised in the motion to remand. Although, So klaro ho, ha? Klaro ho na ayon pa kay Sarmiento na may jurisdiction ho dito yung Senado. Sila ho may boses ho dito. Kaya kung anong pinag-uutos ni Chis Escudero diyan sa Kamara, kailangan hindi ho yung sasalungatin nila ito dahil ito po talaga ay mandato ho sa kanilang tungkulin dahil nga po mga kabalitaan ay nasa batas ho yan. Itong pag-remand ho nila sa articles of impeachment, sigurado ho tayo dyan na maantala ho itong pagdinig. At maraming nagsasabi ng mga eksperto na itatawid ho ito sa 20th Congress. Ayon pa naman sa Senado na ibibigay na ho nila yung desisyon ng 20th Congress kung papayagan bang itawid ho ito sa 20th Congress. So may laban ho tayo dito na hindi ho ito matuloy sa 20th Congress dahil una-una pa lang ang Duterte Block ay napakasulid na ho. Meron na ho tayong si Attorney Marcoleta, Senador Marcoleta, si Camille Villar, si Amy Marcos din, 3 na ho. Sabayan pa ho natin ni Robin Padilla, ni Bongo. Sabayan pa rin ho natin itong si Senator Bato. 5 na po sila. Sigurado ho, may chance ho tayong makakuha makuha yung boto ni Alan Peter Cayetano at itong kapatid na ni Camille Villar na kung saan po ay siyempre nasasaktan ho yun nung kasagsagan ho ng eleksyon or pangangampanya na sinisiraan ho sila sa administrasyong Bonget, lalo na itong si Malacanang vlogger Au Castro, mga kabalitaan. So may 8 na ho tayo at meron pa ho yung iba talaga na nagpapahiwatig na ayaw ho talaga nila sa impeachment dahil alam ho natin yung iba dyan ay tatakbo pa ho, may isang termino pang natitira para ho sa 2028 presidential elections. Malamang tatambakan ho dito ang Voltes 5 ni Tamba, mga kabalitaan. So balikan ho natin yung pagdinig sa panahon nung medyo nagkaroon ho sila ng bangayan dyan, yung pagdedebate ho na patungkol sa jurisdiction at yung mga nararapat gawin sa impeachment dahil nag-convene na ho sila dito at itong si anti-Hontivirus ay gumagawa ho ng eksena. Anong nagsasalita ho si Senator Bato de la Rosa at itong si Senator Bongo ay parang gusto niya pang hindi pagsasalitain si Senator Bongo. Kaya nag-point of order ho itong si Senator Amy Marcos na sinabihan ho ito ni Senator Villanueva. Titignan ho natin yung video, mga kabalitaan. Ito po yung nag-viral at ito po yung maraming bumatikos kay Senator Villanueva dahil nga daw sinusulsulan niya itong si Amy Marcos. Sila ay nagbe-base lamang ho, mga kabalitaan, sa short na video clip na iyan dahil totoo naman ho talaga na sinabihan ni Senator Villanueva na sabihin mo, okay, point of order para hindi na siya makapagsalita, parang ganon. At hindi ho natin alam kung ano ho talaga yung paano nagsimula yung ganong eksena ho dyan sa plenaryo ng Senado. Dito ho, magbibigay ho tayo ng reaksyon kasi in fairness ho naman kay Senator Villanueva na binabatikos na dahil sinusulsulan daw itong si Amy Marcos, mga kabalitaan. Nahuli kang na nagpapalusot pa. Viral ngayon ang video ni Senador Joel Villanueva na tila sinusulsulan daw si Senador Amy Marcos para harangin ang paghain ng isang motion ni Senator Risa Hontiveros. Ito ay bago nagkasagutan na ang dalawang senadora sa kasagsagan ng debate sa impeachment ni VP Sara. Ang depensa ni Senator Villanueva sa agenda report ni Hannah T. Pwede mo na sabihin sa microphone. Inaprubahan natin motion kahapon. Point of order. I have the floor, Mr. President. So klaro po na pwede mo namang sabihin sa microphone na point of order para manahimik ho siya. So sa punto hong iyon, kung yan lang ho ang pagbabasihan natin, mga kabalitaan, masasabi ho natin na ba't ho bang sinabi at ginawa ho yan ni Senador Villanueva na tila sinusulsulan ho itong si Amy Marcos. Kung dyan lang ho tayo nakatuon, medyo may problema ho tayo doon. Ano bang purpose? Ba't ho ba sinabi ho niya kay Senador Amy Marcos? Hindi ho kasi natin alam, mga kabalitaan, sa simula pa lang ba't nagkakaganon ho. O baka sinabi ho dito, maaring hong nagtanong ho ito si Amy Marcos na hindi ho nakuha ng camera na sinabihan na pwede ba akong mag-point of order dyan Senator Villanueva? Okay lang ba para matahimik ko siya? So ang sabi ni Villanueva dyan, sa nakita lang ho natin, based lang ho sa video ito, na sabihin mong point of order para ho hindi na siya makapagsalita, para manahimik na ho siya. Di ba? So meron ho yung karugtong kaso nga lang dyan lamang ho nila ipinapalabas, mga kabaitaan, sa Bilyonaryo News TV.
or channel. So ang speculations ng mga tao, iba ho, tila sinusulsulan ho itong si Amy Marcos. Well, in fact, itong si Senator Villanueva, veterano na rin ho yan dyan sa Senado. At marami hong mga nagtatanong at sa talino ho nito, siyempre marami hong nagtitiwala ho mga kabalitaan. Hindi ho natin masisisi yung mga taong bayan na bumabatikos ngayon kay Villanueva na tila sinusulsulan di umano nito si Amy Marcos dahil based lamang ho sa nakikita ho nila dyan sa video. Hindi ho ipinalabas ang buong video paano nagsimula ang pagdikta ni Senator Villar mga kabalitaan doon kay Amy Marcos para ho siya ay magsalita ng point of order habang nagsasalita ho yung isa sa miyembro ng Voltes 5 na si Riza Hontiveros mga kabalitaan. I have the floor, Mr. President. Kuha ng Bilyonaryo News Channel ang ngayoy kalatnan na video. Isang eksena bago magpalitan ng salita sina Senators Riza Hontiveros at Amy Marcos. Kita ang tila pagkonsulta ni Senator Amy kay Senator Joel Villanueva. Di ba? Even si Bato nga, nakita ho nga natin na, sige, punta ka doon, sige, magsalita ka. Kung gano'n ho ba, panunulsol na po ho ba yun? Alam mo, siguro humihingi rin siya na second opinion dyan at nakita nga natin si Bato de la Rosa. Sige, Senator, sige, magsalita ka. Gano'n din ho yung nangyari kay Senator Villanueva. Baka hindi lang ho nahagilap ng sa camera, doon na ho nagkataon na nagtanong si Amy Marcos na okay ba mag-point of order ako? Para para manahimik na to si O sige, mag-point ka para manahimik na yan si di parang ganun ba, no? Kaso nga lang, dito lang ho at ito lang ho yung video inilabas ho nila, hindi ho yung kabuuan mga kabitan. Kaya medyo pumasok ho sa isipan ng taong bayan na anong ginawa ni Senator Villanueva? Parang nangingialam to. Sinusulsulan pa si Amy Marcos. Ano ba? Kampihan na ba to dyan sa Senado? Ganun ho yung magiging reaksyon. Kung ikaw ay hindi ho malapad yung pag-iisip mo, hindi mo na iimbestigahan, hindi mo na itatanong, hindi mo na tanungin yung sarili mo na, totoo kaya itong narinig ko, nakita ko? Ano kaya? Bakit kaya? Ano kaya punot dulo dun? Sana may video yung sana may continuation pa nun at maipalabas yung buong video para at least makapagbigay ho tayo ng ating sariling opinion at makapagkomento ho tayo hinggil ho sa nangyari dyan na naririnig ho natin na nagsasalita si Senador Villanueva. Ganun ho sana mga kabalitaan. Kaso talagang parang intentional o hindi ko mawari na sadya nga bang medyo nagkataon lang or intentional na tingnan mo yung dalawa nag-usap o para ma-capture yung conversation ho nila. Then yun lang ipapalabas para maligaw ho yung isipan ng taong bayan. Bago mag-raise ng point of order habang nagsasalita si Hontiveros. Umani ito ng samot-saring batikos online. Lalo't nagmistulang tinuturuan niya si Marcos na lumapit sa podium. Kasama si Senator Bato de la Rosa. Di ba? Nakita niyo po, parang tinanong ho siya dito ni Amy, kinalabit pa nga siya. Pero, paano nga ba ito nangyari noong June 10? Una na kasing nagmosyon si de la Rosa na i-dismiss na ang impeachment complaint laban kay VP Sara. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and questions on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Tinangka ni Senator Bongo magsalita pagkatapos niya na sinubukang pigilan ni Hontiveros. Matapos isuspinde ang sesyon, sinubukang i-move ni Hontiveros na wag munang magpamosyon at magpasalita matapos ni De La Rosa dahil nakabinbin pa rin ang dapat sanay panunumpa nila bilang senator judges. Alinsunod sa napagkasunduan nilang motion isang araw bago iyon. Paliwanag ni Senator Joel, lagi raw siyang natatanong sa floor at nag-procedural question lang si Senadora Amy. Di ba? So, klaro, may procedural question pala. Kaya nga nakikita natin, kinalabit ho dito si Amy Marcos. Dapat kasi, yung nag-video ho niyan, dapat magpaliwanag din. Magbigay din ng tamang caption. Kasi nga, baka yung caption nakatutok lang nung sa sinasabi ni, yung base na nakikita sa video natin dyan. At siyempre, maniniwala ho yung taong bayan at magtatanong ho talaga. Diba, naturalmente, sabi ko nga sa inyo kanina na matagal na ho dyan sa Senado itong si Senador Villanueva, ay marami na ho itong karanasan patungkol ho sa mga usaping legal patungkol ho dito. At si Senator Amy Marcos siguro baka nag-alanganin ho siyang magsalita agad at nahumingi ho siya ng opinion at siya nagtatanong, okay lang ba point of order while si Hontiveros ay nagsasalita ho dyan para matahimik na ho yan. Itong si Villanueva naman, sige sabihin mo point of order para manahimik na. Diba wala naman sigurong masama ho doon mga kabitan dahil yung SP ho natin, yung Senate President ho natin, hindi ho yan kagaya ni Tamba dyan mga kabitan na mahilig ho mandikta ng kanyang mga lipores at agad-agad papangakuan na bibigyan ng ganito ganon para ho siya ay magiging asong sunod-sunuran ho sa kanya yung mga alipores na mga buaya dyan sa House of Retaliation.
Itong si SP mga kabataan Escudero ay wala hong ganong prinsipyo. Hinahayaan niya lang ho na magsalita at the same time, hindi niya ho pinapayagan at hindi niya ho mga kabalitaan sinasabi na inutusan or pakiusapan itong mga kasamang senador na kung saan mga kabalitaan na may limitasyon ho tayong magsalita patungkol ho sa impeachment. Di po ba? Ito po yung pinakamahirap po dito sa ibang mga media na i-upload agad at sasabihin nila na ganito ganon. Tapos pumupuna sila sa mga vloggers na ganito ganon. Sila rin pala, may mga ganitong eksena rin palang nangyayari ho sa kanila dyan mga kabaitan. Kaya nobody's perfect. May pagkakamali ho tayo. Pero tandaan ho natin na ang nakikita ho natin ay isang mixing video clip lamang. Kaya hindi ho natin masisisi yung taong bayan na magbigay ng kanilang samut-saring opinion. Ang opinion ko po ho dito ay hindi intentional na sinusulsulan ho itong si Amy Marcos ni Senador Villanueva dahil sa pagkakaalam ko, palagay ko lang po ay hindi ho nakita sa video kung ano talaga yung kabuang istorya at nakita lang ho natin yung ilang portion na kinalabit ni Senator Amy Marcos si Villanueva at humingi ng second opinion na pwede na bang mag-insert. Yun lang po yung pagkakaintindi ho natin dito mga kabalitaan. Sa patong-patong na naging motion, pwede ang mag-point of order. Dati na rin naging majority floor leader si Senator Joel na anak ni Jesus is Lord Church founder, Brother Eddie Villanueva. Malamang ho, yung kanyang mga nagko-komento ng hindi maganda ho, ay siguro yun po yung mga bangag supporters ho, ng administrasyon, lalo na ho sa House of Retaliation at nitong bagong discover natin na alaga ni Tamba ang Voltes 5 mga kabalitaan. Tapos ay dinay na naman nila, hindi kami Voltes 5 ni Tamba. As a decision talaga namin yan kasi yun ang nararapat dapat. Talaga naman, ano? Anyways, so yun po yung pagpapaliwanag ho natin. Hindi ho natin kinampihan si Senator Villanueva bagkus binabase lamang ho natin kung anong nakikita natin sa video ito at ipinapaliwanag lamang ho natin yung mga paniniwalang baluktot ho sa ating programa dahil nga po para maintindihan at sila po yung makapag-isip na tama ho ba tayo nag-explain sa inyo or talagang paninindigan nyo po yung tiwala nyo at base sa nakikita nyo na medyo something went wrong mga kabitaan dahil sa nakita nyong aksyon sa maliit na or sa maiksing video clip ho ng bilyonaryo news channel mga kabalitaan. Kung nagustuhan niyo po itong video presentation, huwag kalimutan ho, buksan nyo na ang notification bell para ho hindi tayo magurgor at mag-subscribe na rin sa ating munting bahay. Paliguan na maraming likes, buhusan na maraming komento, reaksyon, opinion, suggestion at i-share nyo po ito mga kabalitaan. At pasasalamatan din po natin yung ating mga eksklusibong miyembro sa ating munting bahay, si Boss Romeo de los Reyes at Ma'am Rosana Concepcion, Elijah TV Kabalitaan. Kung nais po mga kabaitaan na maging eksklusibo na miyembro or exclusive member sa ating munting bahay, pindutin nyo na ang join button dyan. At of course, lagi ho natin yung diehard nating taga-panood, si 30. At of course, ito mga kabaitaan, si Ana Santos, Mami Rose, and of course, si Boss Toby Tobias. Muntikan ko namang makalimutan mga kabalitaan. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Maraming salamat. Matsalam ho sa inyong lahat. At sa mga Pilipino dyan sa Dahig, wala nang awayan. Bati-bati na naman paminsan-minsan. Para at least matukuha natin yung tagumpay. At sana makalabas na si Tatay Digong Duterte mga kabalitaan. Sa malupalop na ating mundo, Luzon, Kabisayan o Mindanao. Ang bahay na ito ay para sa inyo. Basta may mga Pilipino. To God be the glory. Mama, chip chip. Peace out.